guys! Welcome to Araling Panlipunan 6! Kilala niyo ba si General Gregorio H. Del Pilar? Ito ang kanyang larawan. Isa siya sa pinunong katipunero sa tropa ni Col Vicente. In request kasama siya sa mga sumalakay at nagpalaya sa Pambulacan at Wingwa na kilala patanyag sa kanya. Itinalaga siya ni Aguinaldo, humalili siya kay Hin Antonio Luna. Si Del Pilar noong ito'y namatay upang maunahan ang isang maliit na hukbo ni Aguinaldo. Ibinuwis niya ang kanyang buhay sa labanan ng Pasong Terrad noong Disyembre 2, 1899 upang ligtas ang buhay ni Emilio Aguinaldo laban sa mga Amerikano. Ang pagpipilian lang ay tama at mali. Question number 1. Ang kasunod ng pananilagdaan ng Disyembre ay tinanggap ng mga Pilipino. Tungkol sa lihim ng kasunduan ng mga Espanyol at Amerikano. Number 3. May isang kawal na Pilipino pinaputukan ng kawal ng Amerikano si William Grayson. Number 4. Nangyari ang alitan ng kawal ng Pilipino at Amerikano sa San Juan del Monte. Number 5. Hinihiling ni Aguinaldo kay General na ipinatigil ang barilan sapagkat wala siyang utos na makipaglaban sa mga Amerikano. Number 6. Mga Amerikano ay pinalampas ng mga dahil sa nakasuhan sa mga Amerikano, sila at isang masakop ang bansa. Number 8. Umabot hanggang Visayas at Mindanao ang pakikipaglaban ng Pilipino sa Amerikano. Number 9. Sa labanan sa bumagsak ang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas. Number 10. Ang sagupaan ay makarating hanggang Ilog, Marikina at nabihag ng mga Amerikano pati ang mga karating bayan ng Pasig, Padero at ito ang mga tamang kasagutan. Opo, sa Mark Vincent Cantos. Opo ay may konting katanungan lang para sa inyo. Paano to? Pag sinunod-sunurin ang mahalagang pangyayari, lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Sapat lang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete at inilipat sa San Fernando, Pampanga ang kabisera. Number 2. Dumating sa lalawigang bulubundukin si Aguinaldo at dito ito inutos niya sa kaniyang mga general na bumuo ng pangkat ng guerrilla. Number 3. Muling lumikas si Aguinaldo at nakarating sa Bayumbong, Pangasinan. Number 4. Walang nagawa si Aguinaldo kundi tumakas at magpalipat-lipat ng lalawigan. Kasunod ng mga Amerikanong tumutugis sa kanya. Number 5. Nakarating sa palanan ni Isabela si Aguinaldo at dito niya itinayo ang kanyang punong himpilan.
At ako naman si J. Christian Omar Teja. Meron lang naman ako konting tula na babasahin para sa inyo. Ano ba ang bayani para sa iyo? Makikilala mo lang ba kung ito ay babasahin mo? Pwede rin naman sa mga guro mo nagtuturo. Magagaling sila at mapaparangalan mo. Mga bata tayo, nag-isip-isip na. Dapat nating tularan ang ating angking ugali nila. Kasi kaisipangan, talino at katapangan. Pagpakpakumbaba ay ginagawa para sa tadhana. H. Del Pilar, bayani ng pusong tirad, sa paninindigan at pakikibaka, kahanga-hanga. Po man si Crisel Alsabe de la Peña. September 1899, binuwis ni Pangulo Aguinaldo ang regular na hukbo ng mga revolusyonisyon. Binuo niya ang isang dispersado komando na mga gerilya sa iba-ibang sunat militar, maging mahirap sa mga sundalo Amerikano at digti ang mga Pilipinong revolusyonaryo. Ang mga ito ay malayang nakagagalaw sa mga sibilyong komunidad at itinatago ng mga mamayan. Dahil ito nagsimulan ang pananakop sa paghihigpit ng mga Amerikano sa mga sibilyal. Ayon kay Ren Pierder, may 200 sibilyan ang namatay dahil sa gusto sa mga karamdaman dahil ng digmaan. Ang pagmahalaang Aguinaldo ay di gaanap naging apektibong autoridad ng buong kapuluan, hindi maging organisado at malakas na sa rehiyon ng Katalugan. Gayunpaman, lumaban ang mga Pilipino, taga Visayas, Mindanao at nanatili ang labanan ng mga kabundukan sa Iloilo, Silvis at Bohol. Tatanin ng tubong sa Negros ay isa sa mga grupo ng mga Pilipino na tuwirang tinanggap na ang pamahalaang Amerikano. Gayunpaman, nagdakip ng si Pangulong Aguinaldo ng mga Amerikano sa paglang na isabila. Pagtulong pa rin ang mga labanan sa iba-ibang bahagi ng bansa. Hanggang sa taong 1903, sa Mindanao ay nagkaroon ng malaking hanlag ang hukbo ng Amerikano dahil sa masinhin pagtutulong ng mga Kristiyano Pilipino na tanggapin ang pagmamahala ng mga Amerikano. Noong Agosto 1899 ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nina General Jose Bates, kinakatwa na pamahalaan ng Amerikano, at Jamal O. Kirem Insultan na Sulo tungkol sa di pagkikialam ng mga Amerikano sa nagsabing sila. Sumbalit noong taong 1903 nagkaroon ng malaking islonbilya ang pagmahalaan ng Amerikano sa ang mga lalawigan ng Mindanao. Tinulungan nila ang mga
Ito sa pagpapaunlad, naging malawak ang mga pagtakaran, ipinatupad, ipinabawal at ginawa ng kasalanan sa batas ang pag-aalipin, nagtayo ng mga paaralan hindi Muslim ang kurikulum at nagtagtag ng mga pamahalang lokal ang pamamahala ng mga Amerikano sa Mindanao ay umabot hanggang taong 1940 na ipatupad nila ang pagpapalit ng batas ng Hares o batas ng Islamic. Hello everyone, ako nga po pala si Magkanda. Today, may konti lang po akong babasahin sa inyo. Isa siya sa pinunong katipunero sa tropa, Nico Vicente Enriquez. Kasama siya sa mga sumalakay at nagpapalaya sa Kaunggong, Bulacan at Quinlos. Nakilala ngayon si Rachel Bulacan at nagpatanyag sa kanya. Itinalaga siya ni Aguinaldo Humalili, siya kay Ken Antonio Luna, si Del Pilar.